Beijing has temporarily shut down numerous train lines in suburban areas around the Chinese capital after issuing an early warning for thunderstorms and flash floods as the country's north braces for stormy weather. More than 340,000 people have been evacuated in eastern and central China as rainstorms lashed swathes. Meanwhile, relentless rains are creating chaos in the central and southern parts of China. Severe flooding and landslides claimed nearly 60 lives. As flooding threatens millions, 7,000 people have been evacuated. Balitang nagbabaga sa Kuna sa Changshu District, Chongqing City sa China. Nandito ngayon sa isang sitwasyong nakapangangamba sa Changshu District, Chongqing City sa China. Sa mga huling oras, nito lamang nakaraang mga araw, isang kalamidad ang sumalanta sa lugar na ito. Ang matinding pag-ulan ay nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang bayan at nayon. Ang buhos ng ulan ay tinuturing na isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng lugar na nagresulta sa pagbaha ng mga kalsada, paglubog ng mga bahay at pagsira sa normal na pamumuhay ng libu-libong residente. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Changshu District Emergency Management Bureau, umabot sa 10,211 na individual mula sa 13 na bayan at kalye ang apektado. 5 bayang gumuho dahil sa bigat ng baha. Ang transportasyon ay labis ding naapektuhan at ang Chongqing Railway Station ay napilitang suspindihin ang operasyon ng 26 na tren dahil sa hindi ligtas na kondisyon ng paglalakbay. Isa sa mga pinakamatinding tinamaan ay ang Chengxi Town sa Dianjing County, kung saan umabot sa 2 metro ang taas ng tubig sa ilang lugar. Ang biglang pagbabahang ito ay nagtrap ng maraming residente na nagbunsod ng agarang pagsasagawa ng rescue operations ng mga lokal na otoridad. Nag-deploy sila ng mga bangka at emergency response teams upang ilikas ang mga naipit sa panganib. Ang mga meteorological authorities ay matyagang minomonitor ang mga weather patterns, lalo na't nagpatuloy ang matinding ulan mula sa Sichuan, Basin hanggang Jianghuai area. Ang Central Meteorological Observatory ay naglabas ng tuloy-tuloy na yellow warning para sa heavy rain na nagbigay babala ng posibilidad ng karagdagang pagbaha at hinikayat ang mas mataas na kahandaan ng mga lokal na komunidad dahil sa walang humpay na ulan. 50 na ilog sa rehiyon ang lumampas sa kanilang warning levels na nagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa Suzhou Town, sa Dianjiang County, walang tigil ang pagbuhos ng ulan magdabag na lalo pang nagpalala sa kondisyon ng pagbaha. Gayon din ang Guiyang Street at iba pang urban areas ay nakaranas ng matinding pag-ulan na may Hujiwan Station sa Chengxi Town na nagtala ng napakataas na precipitation rates, kabilang ang maximum na 254.6 mm sa loob ng isang panahon at peak hourly rainfall rate na 75.8 mm. Hindi lang pagbaha ang dinulot ng masamang panahon, nag-trigger din ito ng mga landslides sa ilang lugar. Sa Longquan Village, Gangja Town, isang landslide ang sumira sa pundasyon ng isang bahay na nagresulta sa ganap na pagbuho nito. Sa Yongjin Community, Wangsha Town, isa pang landslide ang nagpahina sa katatagan ng isang bahay na nagdulot ng dagdag na panganib sa mga residente na nakikipagmuno na sa epekto ng pagbaha. Sa harap ng tumitinding krisis, agad na kumilos ang mga otoridad upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ang mga rescue operations ay mabilis na inilunsad gamit ng assault boats upang tulungan ang mga residente na naipit sa tumataas na tubig sa Chengxi Town at iba pang apektadong lugar. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nagpatuloy ang mga hamon dahil sa backflow ng ilog at malawakang pagbaha ng mga bahay na nagbabanta sa mga komunidad sa Changshu at karatig na distrito. Ang Chongqing Water Conservancy Bureau ay nagbigay ng mahalagang update sa kondisyon ng mga ilog na binanggit na ang upper reaches ng Yangtze River at Yaling River Basin ay nakaranas ng kanilang pinakamalaking transit flood mula nang magsimula ang flood season mula Hulyo 9 hanggang 12.
Ang Yangtze River Conservancy Commission ay nagbigay ng babala ng maraming flood events na inaasahan sa upper reaches ng Yangtze River sa darating na linggo. Partikular, ang Three Gorges Reservoir ay inaasang makakaranas ng peak flow na umikit kumulang 45,000 cubic meters per second sa paligid nitong Hulyo. Bilang paghahanda, binuksan ng Reservoir Management ang flood discharge gates noong hapon ng ika-10 ng Hulyo. Dahan-dahang pinataas ang outflow rate mula 27,000 hanggang 31,000 cubic meters per second. Ito ang unang operational use floodgates sa Three Gorges Reservoir ngayong taon na nagpapakita ng tindi na kasalukuyang sitwasyon ng pagbaha. Ang mga meteorological forecast ay nananatiling nakakatakot na nagpapahiwatig na patuloy na heavy rainfall sa Lianjiang County at ang mga kalapit na lugar sa susunod na 48 hours. Ang mga forecast na ito ay binibigyang diin ang patuloy na impluwensya ng mainit at moisture-laden air flows na umiikot sa labas ng subtropical high pressure zones. Magpapatuloy ang pagbabantay sa kalagayan sa China. Mga awit 46 verse 1-2. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo kung may kaguluhan, kaya't hindi tayo matatakot, kahit na magiba ang mundo at kahit na ang mga bundok ay matapon sa kalaliman ng dagat. Sa harap ng mga kalamidad at pagsubok tulad ng nararanasan ng mga residente ng China, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa panahon ng kaguluhan. Hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin siya, handang magbigay ng proteksyon at gabay sa bawat takbang ng ating buhay. Ang pananampalataya sa Kanya ay nagdudulot ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihang Diyos na nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mabigat na puso para sa mga pamilyang naapektuhan, sa mga nasa China, sa oras ng kanilang pangangailangan. Hiniling po namin ang inyong pagkalinga at proteksyon. Pagpalain mo po sila ng kalakasan at tibay ng loob upang malampasan ang hamon na ito. Nang katulad sa aming Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami. Nabigyan ng kapayapaan ang aming puso, naway maramdaman po namin ang bawat sandali ng iyong presensya. Gayon din po ang mga mamamayan sa China. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga naglilingkod sa rescue operations at kalakasan ang bawat isa na nagsusumikap upang makabangon muli sa trahedyang ito. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag na sa anumang oras ay pwedeng magkaroon ng ganitong mga trahedya sa aming buhay. Amin pong itinatagubilin ang aming buhay sa inyo po. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong walang sawang pagmamahal at paggabay. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin. At salamat sa inyo pong pag-ibig. At salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sapagkat kami sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.